Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Buksan ang aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagkukuro, lahat ay iwanan ng kusang matangkilik, tungkulin mabanawag. Buksan ang aming palag, sarili maialay. Bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, patuloy ho tayo sa ating panalangin ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Sama-sama po nating idulog sa pagdiriwang na ito. Upang tayo maging rapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin na atin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tungayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan.
Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo yung loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ng lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Turuan mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo siya sa paninginan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalon niya roon ang mga publikano at mga iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. At magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil tinipon ho tayo muli, online sa hapag ng Panginoon habang ipinagdiriwang ho natin ang Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo.
No? At ikatlong araw, pagkatapos natin pumasok sa panahon ng Kwaresma. At sana po, no, ang mga pagbasa natin ngayon, lalo na Ebanghelyo, ang kwento ng pagtawag ng Panginoon kay Libay, ay magbigay ho din sa atin ng inspirasyon para tunay na maisabuhay at makapasok po tayo sa panahon ng Kwaresma. Habang pinagnilayan ko po ang ating Ebanghelyo muli, ang pagtawag kay Libay ng ating Panginoon, naalala ko po yung napapansin na mga reaksyon sa mga tao na tinawag para sa isang misyon. Halimbawa po, si Saint Ambrose of Milan, alam niyo po ba, nung siya ay gagawing obispo, ay nagtago po siya. No? Nung nalaman siya ay gagawing obispo, nagtago po siya. Si Mahatma Gandhi ay nag-ayuno ho, nag-fasting, nung siya ay tinawag para magprotesta sa ngalan ng katarungan. Ang namayapang Pope the late Pope Benedict XVI, no? Nung siya po ay cardinal pa lang, na si Joseph Cardinal Ratzinger, ay parang nagulat siya nung siya ay na-elect na Santo Papa. At ang namayapang kauna-unang presidenteng babae ng Pilipinas na si Corazon Aquino, dating Pangulong Corazon Aquino, ay nag-retreat, no, sa kumbento ng mga Peak Sisters nung siya ay hikayatin na tumakbo bilang Pangulo. Ito pong mga karanasan ng mga taong ito na tinawag para sa isang misyon ay isang tipikal na reaksyon sa pagtawag ng Diyos sa kanila sa isang mahalagang misyon. Wala pong pinag-iba doon sa lumang tipan na kung saan merong elemento ng pagtanggi o objection. No? Halimbawa rin, si Propeta Jeremiah, nag-object po siya nang siya ay tawagin ng Panginoon upang maging propeta at sinabi niya na siya'y bata pa. No? Si Gideon na tumulong sa Israel, no, ay nag-complain din na sinabi niya hindi siya karapat-dapat sapagkat mahirap ang kanyang pamilya. Si Moises na nagpalaya sa Israel, no, ay 5 beses na tinihanggihan ng Panginoon sa misyon na ipinagkatiwala sa Kanya. At until today, no, maraming tinatawag na tumatanggi initially, no, at nag-o-object sa tawag ng Panginoon. Pero kaya ko sinasabi yan sapagkat sa Ebanghelyo ngayon, araw na ito, mga kapatid, parang magkaroon tayo ng konting pagbabago sapagkat we miss, no, yung objection sa pagtawag. Dahil si Jesus, nang tinawag niya si Libay, hindi naman siya nagprotesta, hindi naman siya nag-object, pero ang ginawa niya, iniwan niya ang lahat at tumayo siya, sumunod sa Panginoon. Ang nag-object, iba, ang mga skriba at mga Pariseo. At nag-complain pa sila sa Panginoon na siya ay nakikisalo sa mga makasalanan, nakikikain sa mga publikano. Mga kapanalig, napakasimple po at nakaka-inspire ang tagpong ito sa ating Ebanghelyo ngayong Sabado pagkatapos ng Miyerkules ng Abo. Maraming pagkakataon nararamdaman po natin na hindi tayo karapat-dapat para punan ang ibinigay ng misyon o tawag ng Panginoon sa atin sa ating buhay. Pero tulad ni Libay, huwag po tayong mawawala ng pag-asa sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon. Mas alam ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya
na kaya nating lagpasan anumang balakid at magampanan ng kaya-kayanan natin anumang misyon at tawag sa pamamagitan ng ating efforts sa pagbibigay natin ng ating buhay at pagsunod sa Kanya. Kaya nga, sa unang pagbasa ng tinawag, ang tao nag-object. Pero dahil tayo ay mga taong pinunan ng grasya ng Panginoon, bahala ang Diyos na magpuna ng grasyang kinakailangan natin para makasunod at magampanan ang misyon na hinatang niya sa atin. Tandaan po natin, si Libay, lahat tayo makasalanan. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon sa pamamagitan ng Kanyang grasya na makibahagi sa Kanyang misyon. Kailangan niya lang ang ating oo, ating kalayaan, at pagsosurrender at pagbibigay ng sarili. At siya ang pupuno sa ating kakulangan. At gagawin niya tayong karapat-dapat na makibahagi sa Kanyang misyon. Tumugon lang po tayo sa paanyaya at tawag ng Panginoon. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan, buong kababaang loob sa pagtugon sa Kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Ang ating tutugon, Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na pinapakita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahon ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, nawa ay adya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang Kanyang walang hanggang awa, may bahagi nawa namin ang Kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo't higit ang sa amin ay nagkasala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa iyong pagkakapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, lalo't yamat para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang. Bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you.
sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ay naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo na may magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa patuloy na kagalingan ni Papa Francisco. Mapagmahal at mahabaging Ama, kami lumuluhog sa iyo. At suporta mula sa panalangin ng iyong bayang banal. Ipinagkakatiwala namin si Pope Francis sa iyong mapaghilom na pag-ibig sa tulong ng mga doktor. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay mapakinabangan nawa sa buhay mong bigay sa amin, at maitaguyod ka naman kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang sambayang tinawag na Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpinan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Langin ang pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitum
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamahang-manghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Pagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan na dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga aliw, Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kaninis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kaninis-nisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.